maging great din tayo para magkaroon tayo ng mas malawak na impluwensya, mas maraming pagkakataon, mas malaking kakayahan para tumulong sa ating kapwa. Amen? After ba niya, nagpipray kang maging great, gawin kang dakila ng Panginoon. Actually, yun yung devotion na ibinahagi ko doon sa Despedida Fellowship nila, Sister Regina at Brother Dennis. No? Maging mga dakila sila doon sa lugar na kanilang pupuntan. Ibig sabihin, pagpalain ang lahat ng kanilang ginagawa sa lahat ng aspeto nito. Pangalawa, yung si Cornelius, the godly Cornelius and the gospel of Christ. Siya ay makadiyos, sinasabi doon. Ganun pa man, sa kanyang pananalangin, binigyan siya ng pangitain at inutusan na ipasundo mo sinong ipapasundo niya? Dapat niyang ipasundo? Si Pedro. Dahil merong ibabahaging mensahe, mahalagang mensahe si Pedro na dapat niyang marinig. Hindi option yan. Dapat, kailangan niya na bagamat siya ay makadiyos, siya sa harapan ng Diyos ay isa pa ring makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas, that he is still a sinner that needs a Savior. No? Kaya, yun ang pinakaano natin. No? Neither our prayers nor our gifts to the poor can come up as a memorial offering before God for us to be saved unless we believe in Jesus Christ. No? Our good work can never bring us to heaven. We need to hear and believe the gospel of Christ in order to receive and experience the mercy and grace of God. Ito yung paano natin ngayon. Peter's vision concerning Cornelius. 3 points yan. Pero ang babahagi ko lang sa inyo, isa't kalahati. 3 points. Yung first point, yung second point is may dalawang sub-points. So isa lang ibabahagi ko kasi abutin tayong 2 oras kapag pinili kong tapusin. So nandoon lang ako sa ikalawang bahagi. Chapter 10 pa rin, verses 9 to 23, pero ang babasahin lang natin ay hanggang ano lang yata, 16. So may 2 slides lang po yan. Nihiling ko po na ang magbasa sa una ay mga kababaihan. Nababasa nyo pa po ba? Okay, sige po. Ready mga kababaihan? Ready po? Basahin po natin ng malakas para magising po ang ating wisyo, kaisipan. Ready? Go. Mga kalalakihan po. So nagbigay ng order ang anghel kay Cornelius na ipasundo si Pedro. Ang malaking tanong, kukwento ng mga sinugo niya, ng 3 sinugo niya na pumunta sa Hopa, yung kanilang pakay na isinabi, kwento na pangyayari sa pangitain ni Cornelius. At ang malaking tanong, makukumbinsi kaya nila si Pedro na sumama? Cornelius had received positive orders from heaven to send for Peter. But here, another difficulty, for the benefit of Brother Bruce, another difficulty was put in the way.
Merong malaking balakid na sila ay pagtagpuin, na magkita, lalo na ang sitwasyon ay pupunta, kahit pa nga hindi pupunta, magtatagpo pa lang, na magtatagpo, magkakausap, magkakaniig si Cornelius at si Pedro. So there's another difficulty, yung may malaking balakid of bringing them together. Would Peter come to Cornelius? Yun yung malaking tanong. Sasama ba? Ni kakausapin niya nga ba? Yun pa nga yun eh. I-entertain niya ba yung mga sinugo ni Cornelius na tatlo? Na malamang ay hindi rin mga Hudyo, mga Hintil. No? Kasi sundalo rin yun, Romano sundalo yun malamang, at mga slaves niya. No? Yun yung malaking tanong. Anong tanong sagot mo doon? Pupunta ba? Sasama ba si Pedro? If you are familiar with the story, makukumbinsi ba nila si Pedro na sumama at pumunta sa tahanan? Ano sagot? Yes. Paano? Bakit? Bakit nila? Paano nilang nakumbinsi? Yun yung mga pag-aaralan natin. God in His law had forbidden His people to associate with idolatrous nation. No? Sa kautusan ng Diyos, sa lumang tipan, ay pinagbabawalan ng Diyos ang kanyang piniling bayan, ang Israel, ang mga Hudyo, na makisalamuha sa mga ibang tao na hindi Hudyo. Dahil sila ay mga mapagsamba o sumasamba sa Diyos-Diyosan. And the Jews took the matter so far. Sabi, huwag kang makisalamuha. At pinatindi pa nila ito, yung usapin, that they considered even yung involuntary touch, yung di mo sinasadyang nakasagi. Yung isa kasi, yung intentional, yung pakikipagsalamuha mo. Pero yung halimbawa, hindi mo sinasadya, nasagi mo, kinonsider pa nila yun. Pinatindi pa nila yung kautusan. Na yun ay, ng isang hintil, ay magkakaroon ka o makakagawa ka ng tinatawag na marumi o kasalanan ayon sa kautusan. Yung tinatawag na contracting ceremonial uncleanliness. At yan na nga makikita natin nung si Jesus ay nasa trial, Jesus' trial before Caiaphas ended early in the morning, hours of the morning. Then, he was taken to the headquarters of the Roman governor, who is a Gentile, Hintil. His accusers didn't go inside because it would defile them, Ayaw nilang pumasok. Dahil bawal nga sa kanilang makasalamuha at baka masagi nila. Bawal makipag-usap at bawal makasagi sila. Masagi nila ron yung mga sundalong Romano ng mga Hintil at yun. At dahil yun ay nalalapit na yung kanilang Passover, yung Paskwa, pag nakasagi sila, magiging marumi sila ayon sa kautusan at hindi na sila papayagang makibahagi sa selebrasyon. Ganon nila pinatindi yung kautusan. It was a point of conscience for Peter. Magiging usapin to ng budi o konsensya. Sasama ba ako o hindi? Tatanggapin ko ba ang mga bisita na ito? Na isinugo ni Cornelius sa loob ng aking bahay o hindi. So, usapin ito ng budi o konsensya. Magkakasala ako. Dahil kapag nangyari yun, pwedeng maging magkasala ako o magkakasala ako. Ayon sa kautusan, magiging marami ako sa kautusan. So, kung ikaw nga si Pedro, ano ang gagawin mo? Cornelius was a Gentile, uncircumcised. Since Peter had not overcome, nung mga panahon ito, hindi pa napagtatagumpayan ni Pedro yung ganitong makitid at mapangusgang kaisipan, yung tinatawag na bigoted, narrow and bigoted, makitid at mapangusgang kaisipan ng kanyang mga kababayan. Kasama siya roon, magbibigay ito ng malaking pag-aatubili sa kanya na makumbinsi na sumama, na tanggapin yung mga bisita at sumama sa kanila papunta sa bahay ni Cornelius. So yun yung challenge kay Peter. Now, ito yung maganda rito. Now to deal with this difficulty, upang harapin at mapagtagumpayan ang isang mahirap na sitwasyon para kay Pedro, Peter had a vision na magkakaroon siya ng pangitain
to prepare him to receive the message sent to him by Cornelius. Nakakatuwa naman kasi, alam ng Diyos na merong struggle si Pedro sa kanyang budi, sa kanyang posibleng gawin. Kaya agad gumawa ng paraan ang Diyos. Siya ay binigyan ng pangitain. At yun ang ating pag-aaralan, yung kanyang pangitain. Panginoon, patuloy mo po kaming turuan sa umagang ito mula sa iyong salita. Muli, pinapasalamatan ka namin sa kalayaan ng pag-aaral, maging pagkakaroon, pagbabasa, pagtuturo ng iyong salita dito sa aming lugar. Kahapon ay narinig ko, Panginoon, yung isang foundation na kung saan sinimulan noon sa ibang bansa na nag-i-smuggle ng Bible para mayroong mabasa yung mga mananampalataya at mayroong mabasa ang mga hindi pa nananampalataya na yung salita at nang sa ganun makasumpong sila ng kaligtasan. Mabasa, malaman, maunawaan at tanggapin nila ang ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa aming lugar, Panginoon, ay hindi ganon. Kung kaya't ang dalangin namin, Panginoon, hindi mawalang kabuluhan ang kalayaang aming tinatamasa dito sa aming lugar. Lubos kaming magkaroon ng pagnanasa, ng pagkatuto, ng pakikinig at pagkatuto mula sa iyong salita. Lubos kaming magkaroon ng pagkagutom, pagkauhaw sa iyong salita bilang aming pagkaing spiritual. At sa umagang ito, O Diyos, dalangin kong maging lubos na pagpapala at pagkaing, masustansyang pagkaing espiritual ang iyong salita na aming mapagbubulay-bulayan. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang maaring maging hadlang sa aming pakikinig, pag-aaral at pagkatuto at pagsunod sa iyong kalooban mula sa iyong salita na aming maririnig sa umagang ito. Gawin mo pong lubos ang aming espiritu na mapagpakumbaba sa banal na espiritong nananahan sa amin upang tutugon kami ng may pagpapakumbaba, pagsisisi at pagsunod sa iyong kalooban mula sa iyong salita na aming maririnig sa umagang ito. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong salita. Pagpalain mo po akong iyong tagapagsalita. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong salita. Nawa, mapagpala naming lubos ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong salita na aming matututunan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, isa't kalahating point lang po. No? First, at saka yung second point, yung isang sub-point lang ang pag-aaral natin. Yung first point natin, the timing of the vision. Yung pag-ooras ng pagbibigay ng pangitain kay Pedro. Ano yung mga pangyayari, ano yung mga sirkumstansya, ano yung mga kaganapan nang ito ay ipagkaloob ng Diyos kay Pedro yung pangitain. Tingnan natin. Sabi doon, yun ang malaking problema ko. Nawala yata yung verse 9. No? Tingnan natin, nako, nawala ang verse 9. Makibasa nga po yung verse 9 ng malakas. Oh. As they were on their way and approaching the city, yung mga inutusang mga mensahero, habang sila ay palapit na sa syudad, ano naman ang ginawa ni Pedro? Si Pedro naman ay pumunta sa rooftop. No? Ganyan ang mga bubong nila, hindi dahil hindi pa tapos, pero ganyan talaga. No? Flat roof talaga yung kanilang bubong. No? Hindi kagaya sa atin, ganun ang mga bubong sa kanila. Marahil dahil sa kanilang lokasyon, sa kanilang klima, yun ang dahilan. Ano? Yun yung sitwasyon. Palapit, yung mga isinugong 3 tao ni Cornelius, at ito naman si Pedro ay umakyat sa bubungan ng bahay para manalangin. Naku, nawala, ano? Nag-rumble, di ko na-check, ano? Nabasa nyo ba? Kung may mga Bible kayo? Tingnan natin. The circumstances of this vision. It was when the messengers were near the city. Yung, gusto ko makita nyo rito yung timing, yung tempo. Parating na yung mga isinugong mensahero ni
Cornelius. At most probably, malamang-malamang, kung ito ay sundalong Romano at mga alipin niya, bagamat may iba't ibang lahi silang alipin na pwedeng yung alipin niya ay mga Hudyo rin. Pero yung sigurado, yung isang kasama roon na sundalo ay hintil. At ang malaking tanong, tatanggapin ba itong mga bisita at makukumbinsi ba nila? Yun na, palapit na eh. Malapit na ang pagtatagpo nung isinugo at nung pinatatawag o pakikiusapang pumunta kay Cornelius. The 3 messengers left Caesarea early in the morning and arrived in Joppa about noon. Yun kung bakit ganyan ang aking background. Noon, 12 o'clock, no? Ng tanghali. Si Pedro naman ay umakyat sa bubungan para manalangin. It was when Peter went up upon the housetop to pray. Sa iba ay flat roof ang ginamit. Nawala. Pakibasa nyo na lang. It was when Peter went upon. Although about 12 o'clock, Peter went on the flat housetop to seek a quiet place to pray. Nung panahon nila, pag wala ka sa templo, pag wala ka sa sinagoga, ang lahat ng pagsambang ginagawa nila ng mga Israelita, lalo na sa bansang Israel, ay ginagawa nila sa ibabaw ng bubong. At sabi ko nga, madalas, tiyak, dahil sa mga pangyayaring mababasa natin, sa kanilang pagsamba, nakaharap sila doon sa Jerusalem, na templo. Kahit malayo, nasa Joppa siya. Huwag natin kalimutan siya ay nasa Joppe o Joppa, no? At doon nila ginagawa. Pag wala sila sa simbahan, sa loob ng simbahan, ang lahat ng kanilang pagsamba ay ginagawa nila sa ibabaw ng kanilang bubong. Wala ito sa manuscript ko, pero magandang paalala natin ito. Our worship should not only be confined in this building, in the church building. Our houses should be an extension of our worship to the Lord. Wala yan, ngayon ko lang narinig. Amen? Meron ba kayong panahon, meron ba kayong lugar sa bahay nyo na kung saan madalas yung gamitin para sumamba? Dahil linggo lang naman dito tayo, di ba? Ilang beses ba natin dapat sambahin ng Diyos? Araw. Actually, bawat minuto sa lahat ng ating ginagawa. Although pag sinasabi natin maging technical, yung pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagpupuri, meron tayong merong isang lugar na itinalaga kung saan natin ginagawa ang ating personal, yung tinatawag na private worship sa Panginoon. Meron ba? Pastor, ang liit ng bahay namin, maglaan ka. Kaya nga siguro sa kanila, flat roof, doon tahimik. At para bang nakita mo ang kalangitan, kaulapan, na para bang nagsisimbolo o nagpapahayag ng kalangitan. Amen? Siguro ang tanong ko, nagka-quiet time ka pa ba? Sino nag-quiet time kaninang umaga? Oo. Tataas ako. Minsan hindi ako nakakapag-quiet time. After worship, nagka-quiet time ako. But at least, meron kang panahon ng pag-quiet time. Parang isa lang ang tumaas, tsaka ako. Hindi ko natatanungin. Baka mahiya pa kung sino nag-quiet time kanina. Pero yun yung maganda matutunan natin. Meron tayong lugar sa ating bahay na magandang pagandaan natin gamitin. Laging gamitin sa personal, pribadong pagsamba sa Panginoon. Maliit man o malaki ang ating bahay, meron tayong ilalagaan na lugar o panahon, na kung saan magkakaroon tayo ng tahimik na panahon, na atmosphere, na environment para personal tayo at pribado at mag-isang sumamba sa Panginoon. Di ba? Anong kwarto meron sa bahay nyo? Baka meron kang movie room. Wow, yayamanin. Pangarap ko lang yan. Hindi pa nga natutupad pangarap ko dito sa church na magkakaroon ng office sa church. Yung dating church na pinagpastoran ko, assistant pastor, may church office. At literal, doon ako nakatira sa office, doon ako natutulog. Mr. May akyat na bumbisita, nakahubad pa ako, tapos nakashort ako, hinahanap ako. Nagulat pa ako. Doon kasi ako nakatira sa church office. Noong mga panahon yun, bago akong mananampalataya at bagong naglilingkod, bagong pastor. Meron sana, baka meron kang dining room,
Meron ka pang bar, no? Nakita kayo mga bahay nyo, may bar table pa kayo. Meron din kami. Oh, pero sabi ko, magandang gawin yan, Nadet, pag nagkakape tayo, hindi namin nagamit. Bumili pa kami ng bar chair, no? Yung mataas, ano? Ngayon, ginagamit ni music computer. Kasi nandoon sa dining table namin, umalis-alis ka nga dito, hindi na namin magamit na kainan to, lumipat kami na, lipat ka doon, ano? Oo. Di ba? Brother Eric, di ba? May mga bahagi yung bahay mo, di ba? Maganda, lagi pang pinopost ni Sister Ellen, eh, no? Pero meron bang lugar dito na inilaan mo sa pagsamba? Sana meron. Amen? At dapat meron. Yan, wala po sa manuscript ko yun. Naniniwala ako, inilagay yun ng Panginoon sa akin sa mga panahon ito. Timing yun. Kasama yan ang timing ng Panginoon sa akin as I share this message. Ano? Peter knew nothing about the messengers coming. And they knew nothing about Peter praying. Wala silang alam sa isa't isa sa kung ano ang ginagawa. Hindi alam ni Pedro na parating na yung mga sinugo. Hindi rin naman alam ng mga sinugo na si Pedro ay nananalangin. Pero ito yung maganda. But the one, sabi ng Daniel Matthew in the commentary, but the one who knew both him and them was preparing things for the meeting. Ganun yung pag-ooras, no? Inihahanda. Anong lesson natin dito? God brings to the minds of His ministers, of His children, sabihin na lang natin, di lang mga lingkod, mga anak niya, things that they had not thought of, just when they need to use them. Naintindihan mo ba, Sister Jane, yun? Sister Jane, naintindihan mo ba yun? Ang ibig sabihin nun? Tatagalogin ko na lang. Inilalagay o ipinapaalala ng Diyos sa isipan ng kanyang mga lingkod o ng kanyang mga anak ang mga bagay na hindi nila dating inisip gawin sa panahong kailangan nila itong gawin. Ako, ang dami ko nang na-share dito. Biglang papasok sa isip mo yung isang bagay. Tapos ginawa mo. Tapos nakita mo, ay, buti pala ginawa ko. Buti pala pumasok sa isip at marirealize mo, ipaparealize sa'yo ng banal na Espiritu na siya ang naglagay sa iyong isipan. Na-experience nyo? Wala sa isip mo, pas bigla mo naisip yung isang bagay na gagawin mo. Sabi mo, buti na lang, kamakailan lang. Yung co-teacher ko nagpapatulong ng paglilipat ng titulong binili niya. Schedule kami dahil pupuntahan namin yung original owner ng bahay sa Silang Cavite. Ang layo. Sabi, ano tayo? Wag lang Wednesday, sabi niya. Dami namin ginawa. So Wednesday na, sabi ko, sige, Thursday or Saturday. Sabi, Saturday, daming gagawin. Kailangan Thursday na gawin. So actually, pinagpipray ko yun na maging maayos, maglalakad. No? Bukod sa may bayad ako, pero maging maayos. Sabi ko, alis tayo. Maga ko na sinabi yata ng, maga ko na sinabi ng Webes. Sabi ko, ihahatid ko lang muna yung misis ko sa BBS. Tapos iiwan ko siya, susunduin kita, punta tayo, takbo tayo ng Silang Cavite. Siguro doon naman pag uwi ko noon, sakto na kainan na doon sa BBS. Tapos ng BBS, kainan na. Yun yung pinas. Pagpunta namin doon sa Silang, nakita agad namin yung bahay at buti na lang pumunta kami ng Webes. Kasi yung asawa pala noong as teacher na may-ari dati na lumipat na sa Silang Cavite ay aalis na kinabukasan ng Biyernes. Kailangan ng pirma. Sabi, buti na lang pinatnubayan. Sabi ko dun sa co-teacher, pinapatnubayan tayo ng Diyos. Dahil kung nakaalis yun at nasa barko, magkakaroon tayo ng problema. Kung paano niya pipirmahan yung mga mahalagang dokumento. Aantayin pa natin siya malamang ng 6 to 8 months sa kanyang pag-uwi bago natin maiayos. Meron ba kayong mga ganong pangyayari? Biglang pumasok sa isip mo at wag natin kalimutan. Pag yung bagay na yun ay makabuluhan at mabuti, ang Diyos ang naglagay nun sa isip natin. Pinapatnubayan tayo ng Diyos. I was flattered when Sister Ida made an introduction before giving me the certificate sa BBS. Sabi niya,
And this time, i-recognize natin the brain behind the VBS. Medyo flattered ako, no? Illustration ko yun, nasa manuscript ko yun. Actually, marami rito sa church. Ang nakita ko, bigla na lang ilalagay ng Diyos sa isipan ko na dapat gawin. Nung una, hindi ko siya naiisip. Pero biglang inilagay sa akin ng Diyos na dapat gawin. Sa 14 years nating pag-i-exist sa church, masasabi ko na yung mga bagay na dating hindi ko iniisip, paano mga ba tayo nagsimula? Hindi ko na alam kung paano tayo nagsimula. At kaya ko ba uling magsimula kung babalik yung panahon. Magagawa ko pa ba yun? Hindi ko maubos maisip kung paano nagawa yung mga bagay. Pero isang bagay ang ang in-impress sa akin. Yung mga bagay na nagawa, naganap, at pwedeng, sabi nga, madalas sabihin, under my leadership, hindi ko pwedeng ipagyabang na magaling kasi ko, matalino ko, marami akong alam, meron akong experience, may Bible school ako. Nakita ko ang Diyos ang naglagay sa aking isipan kung ano ang dapat kong gawin. Amen? At dalangin ko po, maranasan ng bawat sa atin yun sa ating personal na buhay. Church-related man yung isang bagay o sa pamilya ninyo, marinig natin, tumanggap tayo ng mga patnubay mula sa Panginoon para gawin ang isang makabuluhang bagay. Amen? Na mahalaga sa atin. Sa ngayon, meron bang sinasabi ang Diyos? Meron bang inilalagay ang Diyos sa iyong buhay? Sa iyong isipan na dapat mong gawin? Meron, wala? Honestly, meron, wala? Pabalik na naman ako. Sabi ko, okay pala, no? Nung una nag-isip ko, tapusin na yung small group dito. Instead of having my small group dito, magkaroon ng small group sa phase 1B. At ilagay si Brother Cholo. Doon pala si Brother Cholo magbo-bloom as an elder, di ba? Bagamat nalulungkot si Sister Remy na mawawala na yung aming kainan dito dahil milig siyang kumain, tsaka kami rin. Isasama na sila doon sa BBS kila Sister Nelda. Pero sabi mo na nung makita sa bandang uli, ang ganda pala kasi nagsama-sama ang mga matatanda. I mean, nung una pag tinitingnan ko, nag-iisip ka lang, tapos ginawa mo, pero later on makikita mo ang ganda pala ng kinalabasan. Amen? Oo. At yun masasabi mo, ang Diyos ang naglagay sa iyong kaisipan upang gawin ang isang bagay sa panahong kailangan. Nararanasan mo ba yun sa iyong buhay? Sana nararanasan mo. Kung hindi, gusto mo bang maranasan? Yan ang malaking tanong. Gusto mo bang maranasan? Tanungin mo yung katabi mo. Nararanasan mo ba? Pag ang sagot hindi, gusto mo bang maranasan? Yung mayroong bubulong sa'yo. Delikado na yung mamaya, bibigyan natin katiyakan na yung bumulong sa'yo ay bulong ng Diyos, galing sa Diyos. Gusto mo bang maranasan yon? Napakasarap maranasan yon. Yung sabi sa anong madalas sabi nun? Seeking God's will. Seeking and finding God's will. Gusto mo bang maranasan yon? Nandito yung pangalawa, para maranasan mo yon. Kung paano naranasan yun ni Pedro na inihanda siya. Peter did a lot of what? Yan. Mapanalanginin ka ba? Kasi ang Diyos nakakipag-usap madalas sa kanyang salita at sa pananalangin. O sabi nga, mamaya, sa susunod, maging sa pangyayari, did a lot of prayer. He prayed not only in the morning and evening. Kailan siya nanalangin sa pagkakataong ito? Noon. Sabi nga ng kanta ng DCS, umaga, tanghali, hanggang gabi. Teka, mali yata ang tono ka. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 7:02 DCAS. Anniversary ng DCAS sa June 6. And you are invited
Mag-register lang kayo sa link. Sana makasama natin. Makipag-coordinate kayo kay Sister Nadet. Coordinate lang Do not expect something. Just coordinate. Para mapagplanuhan natin yung mga sasakyang gagamitin. Last time, ilan tayo, Sister Susie? 30 plus tayo, no? Oo, 30. Pupunta po kami. Kami ay regular supporter at Sister Nelda, sana makarating kayo roon. Kasi you donated radio, di ba? Dapat makita nyo, malaman nyo who are the people behind, no? Doon sa radio. So may sasakyan naman kayo, no? Masama nyo siguro yung mga seniors. Pero kung kailangan nyo ng driver, marami po tayong driver, makasama. Brother Bruce, you are invited to attend the 70th anniversary of FEVC DCAS. Sa Green Hills Fellowship uli. Di ba? Pag maaga kang dumating, maraming free. Kaya lang yung pampatae, hindi ko nainom hanggang ma-expire. Takot din ako, baka magtae ako na magtae. Yung pina-expire, tinapon ko na lang. Total naman, tingin ko, maayos naman yung pagdudumi ko. Meron pang no? Yun yung nakalimutan kong gusto kong i-announce. Buti na lang, naalala dito. Did a lot of prayer in the evening. Morning, evening, at noon. He had this vision immediately after he had prayed. Anong lesson natin dito? We would think that from morning to night is too long to go without food. No? Para bang, ang mga Koreano kumakain lang maga at saka gabi. Ano yun na ba yung istorya? Bakit nagkaroon ng Sabi nga dati daw, sabi ni Cesar Montano, sa vlog. Ang tao daw kumakain isang beses lang sa maghapon. Sino daw yung nagpaauso ng pagkain ng 3 beses tapos may merienda pa in between? Yung mga restaurant yata, yung mga negosyo, no? Gusto kumain ng kumain. Kaya yan, ang daming sakit. Yung tao naman daw dati isang beses lang kumain sa taon, hindi sakitin. At tayo bilang mga Pilipino, nasanay tayong kumain ng maga, tanghali, at saka gabi. At kung siguro magiging lalagay tayo sa isang sitwasyon na kakain lang tayo ng umaga, kagaya ng Koreano, bago magtrabaho, at paggabi, pag uwi nila, baka sabihin ng haba naman yung pastor, baka di namin kaya. Pero naisip nyo ba na napakahaba rin ng umaga hanggang gabi kung hindi ka makakapagpanalangin sa tanghali? Bakit pagkain nahabaan tayo? Bakit parang pagnalangin? Para bang hindi natin nami-miss. Di ba? Pagkain, miss na miss mo. No? Ginigiyang ka na sa gutom. Bakit sa panalangin hindi tayo ganun? Gusto mong tanggapin? Kanina yung tanong, tumanggap ng mga instruction, ng mga patnubay, yung mga bagay na dapat mong gawin sa panahong dapat mo itong gawin, maging mapanalinginin. Actually ako, kung may struggle man ako sa aking Christian life bilang leader, ay yan ang gusto kong ma-develop, laging mapanalanginin. Yung laging nasa espiritu ng panalangin, na kahit meron kang ginagawa, laging bukas ang isipan mo, matumanggap mula sa banal na espiritu ng mga bagay na dapat mong idulog sa panalangin. Amen? Yun yung sasabing pray in the Spirit. Maghapon, hanggang may ginagawa. Kung may naisip ka na isang bagay, parang pangit, negatibo, problema sa isang kapwa, sa iyong sarili, sa pamilya, idulog mo kagad sa panalangin. At kung meron kang gustong gawin, hihingi mo ng patnubay at gabay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. O kumusta ang 431? Nag-a-alarm pa ba yung nyo, pinatay nyo na, sinilent nyo na? 431. Ang madalas kong ipinagpipray ngayon sa 431, kasi church naman yun ay yung patuloy na mga batang umaattend doon sa Bible study, doon kila Brother Paulo, na magpatuloy at lumago yung salitang kanilang narinig. Amen? Oo. Of course, may prayer din ako, may oras ako sa madalas sa quiet time, yung panalangin sa bansa nating nagkakagulo, dapat magulo, no?
Lahat dapat, yung isang side, dapat umalis. Mali sila. Ito isang side, malis ako. Sa totoo lang, sabi ko, dapat lahat sila umalis eh. Kung pwede lang, no? Kung pwede lang. Minsan nga, iniisip ko, Lord, nagkakasala na ba ako sa iyo? Minsan iniisip ko, Lord, pwede ba gumawa ka na ng paraan para maalis itong mga taong ito? Parang ang gugulo nila eh. Mas maganda siguro ipanalangin, Lord, ipag-pray na may mga tao, mga mananampalatayang kumausap sa kanila at magbigay ng patnubay sa kanila ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos at maliwanagan sila. Ano pa yung pangyayari? Palapit, nanalangin, at ano yung pangatlong pangyayari? Nagutom, no? Yun eh, nawala eh, no? Napunta rito sa unahan eh, no? Nasa 10, ayan, no? Napunta, nag-rumble siya, no? At nagutom. Habang nananalangin siya, alas 12 ba naman eh, nagutom. 3 beses din siguro sila kumakain, ano? Peter went on the rooftop house about 6 hours to pray. Tapos na pala. He became, angry? Kapangpangan, Kapangpangan, pag may H, inaalis. Pag walang H, nilalagyan, Angry, hungry. And wanted to eat. Normal naman yun, no? It was when Peter became very hungry and wanted to eat. But while they were making preparations, he fell into trance. Doon sa isang translation sa Good News, he had a vision. Sabi nung binasa kong komentary, so sa kalagitnaan ng pananalangin, huminto si Pedro, bumaba at sinabihan yung kanyang mga kasamahan na maghanda ng panalangin, pagkain para sa pananghalian, at muli siyang umakyat sa bubungan para ipagpatuloy ang kanyang panalangin. At sa panahon ng kanyang pag-akyat, sabi doon, he fell into trance. Nagkaroon siya. Pinagpatuloy niya yung kanyang pananalangin habang hinahanda yung pagkain, pinagpatuloy niya sa panahon ng pagpapatuloy niya sa panalangin, he fell into trance. Sa Good News Translation, sa Mabuting Balita Biblia, nagkaroon siya ng pangitain. Since it was mealtime, he desired to eat and probably called downstairs to the house below to have food prepared. As he continued to pray, he fell into a state of ecstasy and saw a vision. Yung trance. Pag-aralan natin yung word na trance. No? Yan, trance. Diyan po galing yung salitang ecstasy. Ecstasis. Pag narinig niyo yung salitang ecstasy, anong pumapasok sa isip nyo? Droga. Yung drogang iniinom tapos nangingisay-ngisay. Nawawala sa kamalayan, sa kung anong nangyayari sa kamalayan. Tawa ng tawa. Sabi doon yung ecstasy, sabi yung sobrang masaya, nagkaroon ka ng pakiramdam ng sobrang masaya. Tawa ng tawa. Nagkaroon parang holy laughter. Sabi naman doon, lagay na nawala ka sa kamalayan dito sa mundo. Iba naman yung inatutulog, no? Anong tawag doon? Hindi ecstasy yun. Inaantok. Ecstasy. Denotes a condition in which ordinary consciousness, yung karaniwang kamalayan, and the perception of natural circumstances, yung kaunawaan sa natural at talagang kalagayan, were withheld, nawala. Hindi nawala sa katinuan. And the soul, ginagamit ito, yung word na to, and the soul was susceptible only to the vision imparted by God. Yung kaluluwa ng isang tao ay naging bukas lamang sa pangitain mula sa Diyos. Iba yung ecstasy na dulot ng droga, no? Ito ay may kinalaman sa pagtanggap sa pangitain mula sa Diyos. Nagkaroon siya ng ganong kalagayan. At sa ganong kalagayan siya ay nakakita ng pangitain. Tingnan natin. Peter lost himself completely to this world.
Lubos siya na nawala sa kanyang sarili dito sa mundo. And so had his mind entirely free for contact with divine things. No, lubos na naging malaya ang kanyang kaisipan upang makipag-ugnayan sa mga bagay na makalangit. Nagkaroon siya ng ganong kalagayan. Nawala yung atensyon niya sa pagkain, nawala yung atensyon niya sa mga bagay dito sa mundo. Ang kaisipan niya ay naging bukas at naituon lamang para tumanggap ng makipag-ugnayan sa Diyos sa mga bagay na makalangit. Anong lesson nito? The more we get clear of the world, the closer we get to heaven. Habang nawawala yung atensyon natin, yung focus natin sa mundo, nawawala yung atensyon natin sa kotse natin, sa bahay natin, sa maraming pera natin, sa mga pagsasaya natin, lalo tayong nagiging malapit sa langit. Amen? Kasi the more na nakafocus ka sa material na bagay, nawawala sa'yo yung atensyon sa langit. Di ba yung parable? Sabi niya, uy, ang ganda ng ani ko ngayon, ang dami kong ani. Ang gagawin ko, sisirain ko yung dati kong kamalig at gagawa ako ng mas malaking kamalig. Tapos, relax na lang ako, kuya ko. Iinom, kakain, magpapakasaya. Nakalimutan niya, meron siyang kaluluwa. Kaya sabi sa kanya ng Diyos, hangal. Di mo ba alam, ngayon din, babawiin na ng Diyos ang iyong buhay. The more na ang focus mo, ang atensyon mo ay nasa material na bagay dito sa mundo, nawawala ang paningin mo sa mga bagay na makalangit. At the more na ang atensyon mo ay nakapokus sa mga bagay na makalangit, lalo kang nawawala ang atensyon sa mga bagay na makalupa. Wala si Mirna, no? Halos isang taon na nung magkita kaming una. Nagkita kami sa birthday noong dati kong mission pastor sa Samar na nag-work din sa kanila bilang mission pastor. Naging kasama ng asawa niya sa church doon sa kahit ngayon sa Qatar, no. Nagpapastor doon. Sa 50th birthday niya, nandoon yung kanyang kuya na parang magsi-60 pa lang. Yung kuya niya, yung tagagawa ko yun, technician yun tagagawa ko ng mga electronics. Alam ko sa church doon din no. Kamakailan nag-post, wala na si kuya. Patay na. Ganun kabilis, Isang taon lang magkasama kami. Tapos ngayon ay patay na. Tapos nakita ko rin sa post, si Pastor, yung unang-unang lumaban kay Mayor, kay Tom, na dalawang pastor tumakbo. Di ba? Si Gracia, si kapatid ni Brother Budel Gracia sa Mother Church natin. Kuya niya yata yun. Di ko alam kung sino mas matanda sa kanila. Pinos, nasa pahiling na rin ng Panginoon at the age of 63. Hindi ko maiwasan, nag-usap kami ni Nadet. Sabi ko, si Pastor Clem Guillermo, ilang taon namatay? Alam niyo ba? 65. Si Fernando po, 65. Parang average, 65. No? Sabi ko yun, Nadet, kung 65 lang ako mamamatay at mag-57 na ako, ilang taon na lang ako mabubuhay? 8 years na lang. So sabi ko, dapat kung 8 years na lang ako mabubuhay, hindi mo alam, di ba? Sige, lakas-lakas pa, nagbabasketball pa, kahit may maintenance. Hindi mo alam yun Pero kung ito yung realidad parang, wala, alam ko si Charles Spurgeon, 57 lang, yung Prince of Preacher 57 lang no? Pero libo-libo yung kanyang na-publish na sermons 7 lang. So, hindi garantiya yung mahaba buhay mo pag naglilingkod ka at tapat ka sa paglilingkod. Tama? Tama? Oo, pasusunod, mapapagala natin yan, papatayin na si Santiago. So, 8 years na lang ako no? So I am thinking that if I will die at the age of 65, I will only live 8 years. Therefore, I have to spend these 8 years meaningfully. Yun yung realization ko. Dapat i-google ko yung 8 taon na makabuluhan. Ano yung makabuluhan? Serving God
and enjoying life with my family. Patuloy na maglingkod sa Panginoon at enjoy ang buhay kasama ng pamilya. Tama? Di ko po sinasabing bawal magbakasyon, mamasyal. Kaya nga sabi ko, bakit di pa kayo nakakapagbakasyon? Pero higit sa lahat, igugugol mo ang panahon mo sa paglilingkod sa Diyos. Di natin alam. Hindi ko dapat ituon yung aking atensyon sa, Lord, sayang naman yung kotse ko, di pa naluluma, wala pa nga 10 taon. Lord, may plano pa ako dun sa bahay ko sa Quezon City, papa second floor ko pa yun, sayang naman, di ko papakina. Lord, magre-retire na ako, baka hindi ko naman ma-enjoy yung million kong retirement pay, baka abangan niyo ako, ha? Kinikwenta-kwenta ko na. Diba? Kung gano'n na nasa isip ko sa mga bagay sa mundo, mawawala yung pangitain ko, yung pangarap ko na mga makalangit na bagay. Sabi ko, dapat, ito yung realization ko habang piniprepare ko, dapat ang focus ko sa mga bagay na makalangit. The more we get clear of the word, hindi dito sa mga bagay, that maklear. Sige, enjoy natin. Kaya nga si Micah at si Music, magbubura kayo next week. Siyempre, hindi kami kasama. Kasi utusan nila kami doon, hindi kami mag-enjoy. Kaya next week, pupunta naman kami sa Canyon Cove. Pwede kayong sumama. Kung meron kayong 15,000 mag-asawa, pwede. Sabihin nyo lang kay Sister Ne. Ibubuk kayo ni Sister Ne. Kung wala naman, 200 lang ang entrance, nandoon kami buong maghapon ng June 4. Kasi 3, 4, 5 kami. Kung entrance lang at swimming ang gusto nyo, pwede naman, 200 lang yata o 250. Enjoy natin ang buhay. Tama? Hindi masamang mag-enjoy sa buhay. No? Kasi nakakapagod din naman talaga ang maglingkod. Tama? Kaya nga yung buong pamilya ng Sister Aida, nag-reunion sa Boracay, di ba? Naol. Pero wag nating kalimutan. Wag nating lubos na itoon ang isipan natin sa mga bagay dito sa lupa. Dahil ang lahat ng ito ay mawawala at hindi natin madadala sa kabilang buhay. Naging malaya si Pedro sa pagkain at sa mga bagay dito. Kung kaya tumanggap siya lalong naging malapit siya sa mga bagay na langit. So first point na yon, ay 2 minutes na lang ako. Pangalawang point, ano yung 100? Ba't nag-100? Ayon. Ano yung first point? Timing of the vision. Teaching through the vision, yung pagtuturo sa pamamagitan ng pangitain. May dalawang itinuro siya rito. Nag-start sa letter F. Yung isang tinuro ng Diyos kay Pedro dito ay, so he saw heaven and opened. Hindi ko nalagay. Ang first subpoint niyan ay tungkol sa, ano ba yung nakita niya sa pangitain? Ito, yun yung nakita niya. Tungkol sa pagkain. Parehas letter F yan eh. Yun lang pag-aaralan natin ngayon, yung tungkol sa pagkain. Doon siya ay matatapos. No? He saw heaven opened. The vision itself, Peter saw heaven opened so that he could be sure that his authority, yung kanyang kautusan at katungkulan at kapangyarihan, to go to Cornelius really came from heaven. Sabi ko nga, meron bang bumubulong sa inyo? Siguraduhin nyo, yung bumubulong sa inyo ay ang banal na Espiritu. Galing sa Diyos yung ibinubulong sa inyo, galing sa langit, kalangitan, ang ibinubulong sa inyo. No? Sabi do, he saw heaven open, no? And certain vessel is kios. No? Yung vessel na to, hindi malaman basta ang sabi dyan, ay isang gamit ito na rectangular, four-sided. May corner kasi, tapos malamang tela kasi ang word doon ay yung salitang knit.
Nakagantsilyo, nakatahi sa sulok, no, na ibinababa. Yan, tingnan natin yung picture. Tingnan, yan. Yan. Hindi ko alam, ano, pero parang ganyan. Pero mas malaki. Mas malaki dyan, malaki. Sabi doon, ano, large sheet. Great sheet. Sabi doon sa ibang translation. Anong nakita niya doon? Lahat ng uri ng four-footed animals as well as reptiles and birds. To imagine that, balikan natin yung Genesis, nung inutusan ng Diyos si Noah. Kung ano yung mga papapasukin niya saan pinapasok? Ark. No. Si Noah yun hindi yan si Moses. Kasi meron akong mind-bending game, how many species of each pair of species did Moses bring to the ark? Sabi, isip sila. No? Sagot, no, none. That was not Moses, it was Noah. No? Mga mind-bending game. Meron pinapalaro ako niyan sa estudyante ko bago kami mag-lesson sa math. Imagine niyo, so kaya ka sa akin, large, great. Kasi ang daming nandoon lahat ng hayop. Hayop na may 4 na paa. Reptile at bird. Kasama roon, birds, no? Hindi ko na-highlight yung birds, ano? Oo. Tapos, merong dumating sa kanyang tinig. Ano yung tinig na dumating sa kanya? Then a voice said to him, "Go kill and eat any of them you wish." Meron pala akong tanong dito. Anong kind of animals ang wala rito? Merong four-footed, merong reptiles, merong birds. Anong kind? Research ko yan, Kamali kasi ko. Sorry sa mga estudyante ko kay Arminus, Si Arminus ay halos kasunod lang ni John Calvin. Di pala siya mas matanda, ni-research ko. Na nag-rumble na yung church history ko. Kaya nabuo ang tulip dahil sa teaching ni Jacobus Arminus. Kaya binuo ang tulip. Okay. Ano yung ni-research ko yan Anong klaseng animal ang wala? Dali, bilisan nyo, matatapos na tayo. Walang fish. Wala. Animal ba ang fish? Teacher na din. Animal? Oo, animal kingdom, di ba? 5 yan, 6 yatang animal kingdom yan Mammal, wala. Bakit daw walang fish? Kasi, based doon sa kautusan, walang specific na sinabing maruming pagkain na nasa dagat. Bagamat sinabi ng medisina, ng siyensya, meron tinatawag na insekto ng dagat. At yun ang paborito natin. Mahal pa nga madalas Oo. Lobster. Mahal. Salamat, Daddy Cholo. Nakatikim ako ng lobster. At hindi ko na pananabikang kumain ng lobster. Ang mahal-mahal na, mas masarap pa ang hipon. Tsaka yung alupihan. Magkakasugat nga lang yung sa alupihan. At least, pinatikim kami sa Boracay ni Brother Cholo ng lobster. Yun lang pala yun. Kala ko naman, lobster, mahal-mahal. 500, 300, ganyang kalaki. Sa inyo, Brad, meron nun? Mura lang yon. Mahal din. Sasabihin ko sana, pag umuwi ka, pasalubong ka Mahal din pala. Kasi wala naman sa kautusan nilang specific na sinabi na maruming pagkain mula sa dagat. So, yun. At ang sabi sa kanya, ano daw? Kunin mo, gusto ko yung The Living Bible, Sabi niya, go kill and eat any. Siguro doon din yung mga pagkahayop na pwede talagang kainin ayon sa kanilang kautusan. Kapag binasa niyo yung Leviticus 11, nakasulat doon yung mga marumi at saka hindi marumi, yung bawal at pwedeng kainin ayon sa kanilang kautusan. Nandoon din nakasulat sa Leviticus 11 kung paano mo kakatayin, paano mo ihanda yung mga pagkaing malinis. Bawal yung binigti. Kailangan pinatulo ang dugo. Bawal yung ang kuko ay hindi biyak. Yung baboy, hindi ang biyak, Ano ba yung mga pagkaing pwedeng kainin? Base sa kautusan nila, baka, kambing, tupa,
Pero, anong sabi ng Panginoon? No? Anong sagot ni Pedro? Anong sagot ni Pedro? Never. Doon sa isa, surely not. Hindi. Dahil hindi ko pa ni minsan inisip at naranasang kumain ng mga ganitong hayop na ipinagbabawal sa kautusan. Yan. Galing ano? Although Peter was a Christian, he was also a good Jew. He did not violate rather Jewish dietary rules. His conscience could witness for him that he had never indulged his appetite with any forbidden foods. Ang budhi niya ang makapagpapatotoo na hindi siya magpapakabusog, magpapakasarap, at susundin ang kanyang gutom ng kanyang sikmura para kumain ng mga ipinagbabawal. Anong sagot sa kanya ng, ito maganda doon. Although hunger will break through stone walls, God's law should be to us a stronger fence than stone walls. Temptations to eat forbidden fruit must not be considered even for a moment, but conclusively rejected. Yung principle na ito, hindi lang po sa pagkain, yung forbidden fruit, no, sa parang sa Garden of Eden. May mga bagay na parang gustong-gusto ng ating katawan. Tama? Milk tea. Soft drinks. At parang ginigiyang tayo. Hindi lang yun, minsan mga tukso, babae, ganito, ganyan, ano. Na para bang kayang tibagin, yun eh. Yung pader na itinayo natin para hadlangan ng mga bagay na ito. Pero sana mas maging matibay na bakod ang salita ng Diyos na hindi kayang tibagin at hindi tayo magpadala sa tukso. Amen? Sana ganun ang prinsipyo natin kay Pedro. Na ang anumang bawal, non-negotiable, bawal. Huwag mo sasabihin, may gamot naman eh. Pag sinabing bawal, bawal. Lalo na kung kasalanan. Pag sinabi ng Diyos na bawal kasalanan, dapat ang paninindigan natin matibay. Kahit na yung pader ng ating katawan ay bumibigay, yung bakod ng salita ng Diyos sa ating buhay ay magiging matatag at tatanggi tayo at hindi magpapadala sa gusto ng ating katawan. Amen? Kana ganun tayo kay Pedro. Ayaw niya eh. Again, a voice came to him. Second time, what God has cleansed, no longer consider unholy. Pedro, pwede na. Oo, totoo, tama ka. Sa kautusan, sa lumang tipan, sa kautusan, sa Old Testament law, bawal yan. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, pwede na ang dating hindi pwede. Huwag mong kalilimutan, Pedro, ako ang nagbigay ng kautusan. At ako rin ay may kapangyarihang bawiin ito. Naintindihan nyo? Naget nyo? Tinatapos ko na yung lumang kautusan. Pwede na. Di ba? Dati bawal. Ano yung mga pinagkakakain ngayon? Ahas, kinakain na ba? Oo. Dati takot sa ahas, ngayon hinuhuli ang ahas. Ano pa? Sa reptile, ano pang kinakain sa reptile? Buaya, bayawak, palaka, daga. Sa insekto, anong kinakain? Sa birds? Tipaklong. Sa lagubang. Ang mga Ilocano tsaka Pangasinan, mga mahilig sa exotic food yan, di ba? Oh, pwede na kasi. Mamaya ka nang umiti. Naris, mamaya ka nang umiti. Mamaya example. Sabi sa kanila, sa Mark, no? And he, si Jesus said to them,
Are you so lacking in understanding as well? Do you not understand that whatever goes into the person from outside cannot defile him? Di ba nyo naintindihan na kung ano man yung bagay sa labas, galing sa labas, na pumapasok sa loob ng katawan ng tao, hindi yung nakakapagparumi sa kanya. Ang nakakapagparumi sa kanya, kung basahin niya yung Mark 7, ang nakakapagparumi sa kanya, yung lumalabas. Dahil ang lumalabas galing sa puso. Yung pumapasok, hindi papasok sa puso yun. Sa sikmura lang, tapos siya tatai lang yun. Yun na siya sabi, kaya wala nang bawal. Basta hindi lang lason. Wala nang bawal. Ang sabi nga, etong pagkasulat ni Mark, sabi nga, ni-research ko rin kanina, saan galing yung mga kaisipan ni Mark. Sabi, kini-question yung authorship. Etong si Mark, nakinig sa mga kwento ni Pedro. Dahil si Pedro, matututunan niya mismo sa kanyang sarili na yung mga dating ipinagbabawal, dating hindi pwedeng kainin, ay pwede na. Doon niya kinuha yun. Yung marami sa kwento ni Mark tungkol kay Kristo as a suffering servant, narinig niya yon marahil malamang kay Pedro. At itong bagay na ito na sinabi, natuto na siya. Pwede nang kainin ang dating hindi pwede. With the coming of the new covenant and the calling of the church, God ended the dietary restriction. Sa bagong tipan, pwede na ang dating hindi pwede na. Pwede na manok, pwede na mamoy, pwede na maka. At anong lesson ito? We should welcome this as a great mercy. No? Tanggapin natin ito bilang dakilang kahabagan. Not so much because we gain the use of the meat of pigs, hares, yung wild rabbits, and other pleasant and wholesome food for our bodies. No? Yan, si music, ginigayang yan pag nakakita ng baboy. No? Tanggapin natin ito, hindi lang natutuwa tayo dahil pwede na natin kainin yung mga bagay na yun, kundi dahil pinalaya na tayo sa kabigatan. Kabigatan. Pinalaya na ang ating budi sa kabigatan ng kautusan. No? Wala na. Hindi ka na matatakot, nourish, kung anong bawal o hindi bawal. Kung ano yung pwede at hindi na pwede. Hindi na uusigin ang iyong budi. Pwede na ang dating hindi pwede. Kaya lang, paalala ni Apostol Pablo. Yan yung paalala. Pakibasa nga yung paalala ni Apostol Pablo. Pakibasa po. Yung mga ayaw pa rin kumain ng ilang uri ng hayop, kagaya ni Narish. Ito, paalala. Dahil ayaw ng kanilang budhi. Paalala sa iyo ito, kung pipilitan kumain ng siomay kahit paborito niya. Ay hindi dapat pilitin, hindi dapat pilitin yung mga ayaw kumain ng mga certain food, mga uri ng hayop, dahil ayaw ng kanilang budhi, ay ayon sa turo ni Pablo, ay hindi dapat pilitin at lalong hindi dapat laitin. Amen? No, kaya hindi kita lalaitin, Harish. Kung ayaw mo niyan. Alam nyo, itong abilin ni Pablo, hindi lang ito kahit sa mga kapwa mananampalataya kasi brother, sister. Kahit sa ibang pananampalataya, siguro reminder sa atin to, wag natin lolokohin yung mga ink. Ayaw lang naman yan ng dinuguan pag walang puto no? Meron kaming teacher ang dating daan at napaka-partikular nila sa pagkain. Talagang kinukonsider, saan kayo pwede? Di siya pwede sa Jollibee, yung mga halal. Nirerespeto namin. Kasi yun ang turo ni Pablo. Huwag natin silang dalhin sa pagkakasala kung ayaw ng kanilang budi na kainin ng isang uri ng pagkain. Irespeto, anong sabi niya? I will never eat meat again so that I will not cause my brother to sin.
Ayaw ni Naris, wag natin pilitin. Di ba? O, pag ayaw ng baboy, Brad, wag mong pakainin. Kahit mahilig ka sa baboy, gulay na naman, hindi na ako nakakatikim ng baboy. No? Kami baliktad no? Nadit, baboy na naman. Galit ako kay Nadit, baboy ng baboy lagi. No? Kasi iniisip niya si music makamamoy to Pero isang maliwanag ba? Pwede na kainin ang dating hindi pwede. Salamat sa bagong tipan. Salamat sa gospel ni Jesus. Pinalaya tayo sa ganitong kabigatan, sa ganitong pamatok. Pero paalala, huwag ka namang maging matakaw. Masama naman din ang sobra. Huwag ka namang maging matakaw. At lalong huwag ka namang maging madamot. Amen? Tayo po tayong lahat para sa pag-awit ng ating closing song. At habang inaawit natin ito, pwede tayong manalangin ng personal sa Panginoon sa nais nating itugon sa Kanya.